Natuklasan ng National Aeronautics and Space Administration ang isang asteroid na ngayon ay may hawak ng record para sa pinakamataas na posibilidad ng pagtama na kailanman ay natuklasan. Idineklara nila ito bilang 3.1% noong Pebrero. 19 ibig sabihin ay isa sa 32 na tsansa ng banggaan. Ang asteroid na ito ay mga 60 metro ang taas. At kung tatama sa Earth, maglalabas ito ng halos 8 megatons ng enerhiya. Iyan ay mahigit 500 beses na mas malakas kaysa atomic bomb na ibinagsak sa Hiroshima noong ikalawang digmaang pandaigdig. Mababa pa rin ang posibilidad ng pagtama, ngunit mahigit 100 milyong tao ang nasa risk corridor ng mga lungsod na posibleng masira dahil sa impact. Kailangan nating seryosohin ang pangyayaring ito. Pero sa tingin ko, hindi mo kailangang matakot ng lubusan. Hindi pa naman sa ngayon. Ang sistemang Atlas ay gumagamit ng mga teleskopyo sa Hawaii, Chile at South Africa para paulit-ulit na iskan ang kalangitan gabi-gabi. Naghahanap ng isang bagay, mapanganib na asteroid. Noong nakaraang Pasko, automatikong iniskan ng sistema ang kalangitan gaya ng gabi-gabi nitong ginagawa nang bigla itong may natuklasan. Isang asteroid ang dumaan, 830,000 at 100,000 kilometro ang layo sa daigdig. Kung narito ang daigdig at narito naman ang James Webb Space Telescope, ang pinakamakapangyarihang teleskopyo natin sa kalawakan, ganito kalapit dumaan ang asteroid. Mga 2 beses na mas malapit kaysa sa James Webb Space Telescope. Nakakabahala talaga para sa akin. Nag-alarma ito sa buong mundo. Kaya maraming observatoryo ang walang tigil na nagtrabaho para suriin ang maaaring mapanganib na asteroid na ito. Kapag tingin sa nare-reflect na liwanag ng asteroid, malalaman natin ang laki nito. Ipinapakita nito na ang asteroid ay mga 40 hanggang 70 metro ang taas at bumibiyahe sa kalawakan ng halos 50,000 kilometro bawat oras. Akala namin gawa sa bato ang asteroid na pinakamainam. Pero kailangan pa ng mas malinaw na datos para makasiguro. Pagkadiskubre noong Enero 27, binigyan ito ng 1.2% na tsansang tumama sa daigdig. Pagkatapos ay tumaas ito at pagsapit ng ika-7 ng Pebrero, naging 2.3% na ito. 10 araw ang lumipas, lalong lumala ang sitwasyon, naging 2.6% na ito. Noong ika-19 ng Pebrero, ilang araw lang ang nakalipas, nabasag nito ang record at umabot sa pinakamataas na posibilidad ng epekto na 3.1%. Dahil dito, ito na ang asteroid na may pinakamataas na tsansa na tumama sa daigdig na naitala sa kasaysayan, isa sa bawat 32 ang posibilidad. Dapat nating asahan ito. Palaging nagbabago ang posibilidad ng pagtama habang nakakakuha tayo ng mas magagandang datos. Kamakailan, nahirapan ang mga obserbatoryo sa lupa makita ang asteroid dahil sa kabilugan ng buwan. Ngayon, mula noon, bumaba na ito sa mga 2.8% na mas mataas pa rin kaysa sa dating may hawak ng record, si Apophis, na umabot ng 2.7% noong 2004. Nakakatuwa, may 0.8% din itong posibilidad na sa buwan tumama, hindi sa atin. Malamang ay makikita pa natin itong bumangga sa buwan mula rito sa daigdig. Pero alam ko ang iniisip mo. Ang tanong ng lahat ay, paano kung tumama nga ito sa atin? Ito ang tinatawag na impact corridor. Ayon sa ating pinakamahusay na simulation, pwedeng tumama ang asteroid kahit saan sa linyang ito kung babangga ito sa daigdig sa 2032. Mahigit 100 milyong tao ang nakatira sa mga lungsod sa kahabaan ng delikadong linyang ito na dumadaan sa mga pangunahing sentro ng populasyon gaya ng Mumbai, Dhaka, Lagos at Bogota. Maaari rin nitong sirain ang Panama Canal, isang mahalagang ruta ng kalakalan na dinadaanan ng 5% ng lahat ng pandaigdigang kalakalan, na posibleng magdulot ng matinding pagkaantala sa pandaigdigang ekonomiya. Gaano nga ba ito kalala? Sa totoo lang, nakadepende ito sa kung ano ang gawa ng asteroid at kung saan talaga ito tatama. Mga kalahati ng risk corridor ay nasa Indian at Atlantic Oceans. Kung sa gitna ng karagatan ito bumagsak, iyon na ang pinakamagandang senaryo. Kaunting lokal na tsunami lang ang malilikha at karamihan ay magiging ayos naman. Pero paano kung ang pinakamasamang senaryo ang mangyari? Sa ganung kaso, tatama ang asteroid sa isang malaking sentro ng populasyon. Gamitin natin ang Mumbai, India bilang halimbawa, dahil posibleng tumama ito doon. Sa Disyembre 22, 2032 mga alas 7:30 ng gabi sa Mumbai, papasok ang asteroid sa atmosfera na bumibiyahe sa nakakagulat na 17 kilometro bawat segundo. May dala itong 7.8 megatons ng enerhiya, katumbas ng mahigit 500 sandatang nuklear. Kung gawa ito sa bato, maghihiwa-hiwalay ito mga 58 kilometro taas ng mundo.
Ginagawa nitong ulap ng bato na bumabagsak sa mundo sa bilis na 5 kilometro bawat segundo. Mas malalaki pa sa kotse ang ilang batong ito. 40 segundo pagkatapos bumagsak, darating ang malakas na hangin. Ang mga gusaling kahoy ay madudurog, mababasag ang bintanang salamin, at kalahati ng mga puno sa paligid ay matutumba. Pero kung baka lang gawa sa asteroid, mas malala ang mangyayari. Abot sa lupa ang asteroid, halos buo pa rin at tatama sa mundo na may 5 megatons ng enerhiya. Magdudulot ito ng impact crater na 1.3 km ang lapad at 300 metro ang lalim. Pagkalipas ng 2 segundo may lindol sa paligid at 30 segundo matapos tamaan, darating ang malakas na hangin. Sisiraan ng mga hangin ito halos lahat ng natitirang gusali at mapapabagsak ang 70% ng mga puno sa paligid. Dahil napakasiksik ng populasyon sa Mumbai, mahigit 50 milyong tao ang malalagay sa panganib. Kahit ayon sa pinakakonserbatibong pagtataya, aabot sa milyon ang mamamatay sa mismong pagtama. Gagawin nitong pinakamapaminsala at pinakamalalang pangyayari sa kasaysayan ng tao, na malayo ang agwat kahit sa mga natural na kalamidad at pandaigdigang digmaan. Sige ngayon, huminga ka ng malalim. Alam ko ang iniisip mo. Kailan natin malalaman ng sigurado kung tatama ba ito sa atin o hindi? Ganito kasi yan. Ang asteroid ay kasalukuyang lumalayo sa atin. At pagkatapos ng Abril, masyado na itong malayo at mahina para mapagmasdan natin. Kaya, sa totoo lang, may 2 buwan pa tayong natitira para obserbahan ang asteroid na ito hanggat kaya natin at makakalap ng mas maraming datos hanggat maaari. Kung hindi, hindi na natin ito muling makikita hanggang Hunyo 2028. Sa 2028, babalik ito at muling dadaan malapit sa atin. Huling sulyap natin sa asteroid bago ito posibleng bumalik at tumama sa atin sa 2032. Dahil dito, binigyan ng emergency access ang James Webb Space Telescope team para obserbahan ang asteroid noong Marso at malaman kung gaano ito kalaki. Kung nabubuhay tayo, kahit 50 taon lang ang nakalipas, wala tayong kaalam-alam na umiiral pala ang asteroid na ito. Kaya hindi ba't kamangha-mangha na mayroon tayong mga teleskopyo na tumitingin sa kalawakan at nagpoprotekta sa atin araw-araw, 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo? Mas nakakabaliw, kahit 20 o 30 taon pa lang ang lumipas. Kung nakita natin ang asteroid, di natin alam kung paano protektahan ang sarili kung kailangan. Pero ngayon, meron na tayong ilang mga plano. Delikado ang pagbomba ng asteroid gamit ang nuklear dahil pwedeng mabasag ito at maging tipak-tipak na maaaring magdulot ng mas malaking pinsala. Hindi pa kasama rito ang hirap sa politika ng pagpapalipad ng nuklear na bomba sa kalawakan. Pwede rin gamitin ng laser para pasingawin ang ibabaw at itulak ito. Pero hindi pa nasusubukan ang teknolohiyang ito. Alam mo ba kung ano na ang nasubukan? Noong 2022, sinubukan ng National Aeronautics and Space Administration ang unang planetary defense laban sa asteroid. Ginawa nila ito sa pagbangga ng spacecraft sa asteroid, kaya bahagyang nagbago ang orbit nito. Makalipas ang 3 taon, iniisip ng iba na dapat ulit gumawa ng isa para sa asteroid na ito. Pero sigurado ba tayong gagana ito? Ganito kasi, sa simula pa lang, mas malaki talaga ang DART asteroid na si Dimorphos. Pwede rin nating yan kwentahin. Kailangan nating maghintay hanggang 2028 bago makapagpalipad ng bagay tulad ng DART. Dahil doon, muling lalapit ang asteroid sa Earth. Kailangan baguhin ng banggaan ang bilis ng asteroid ng 0.02 metro bawat segundo para hindi ito tumama sa Earth. Sa madaling sabi, kung ibabangga natin direkta ang spacecraft sa asteroid na may bilis na 13 kilometro bawat segundo, kailangan lang nitong tumimbang ng 200 hanggang 500 kilo para mailihis ang direksyon. At kaya natin yan. Tumimbang ng 500 at 70 kilo ang DART nang tumama ito sa target noong 2022. Huwag masyadong matakot. Kung kailangan, kaya nating iligtas ang mga tao sa pangyayaring ito. Singit lang ako saglit para ipaalam na may bagong obserbasyon ang National Aeronautics and Space Administration tungkol sa asteroid na ito mula nang simulan ko ang video na ito. Ang tsansa na tumama ang asteroid sa Earth ay halos 0 tuldok. 0.04% o isa sa bawat 25,000. Nakakatuwa. Tumaas ang tsansang tumama ito sa buwan sa isa kada 59 na pagkakataon pero wala namang dapat ikabahala. Malamang hindi ito tatama sa Earth. At kung sa buwan man, okay lang tayo.